Pero kung sa pagtatrabaho lang ay, bakit pagre-receptionist pa? Wala na bang iba? Meron, kagaya ko, nagdidispatsadora. Kaya lang, sa sweldo ko, kulang yung pamasahe ko tsaka yung pang-board and lodging. Tapos, yung aking boss, gusto pa akong walang yain. Eh di kung malapit din lang ako sa disgrasya, sumama ako sa kaibigan ko. Edwin, may gusto ka bang itanong sa kanila? Contenter ba kayo sa trabaho ninyo? Ang ibig ko sabihin kung bibigyan kayo ng pagkakataon, gusto niyo ba magkaroon ng masisenteng mapapasukan? Ay, naku. Kung may mas malaki bang offer dito, bakit bang hindi? Ang hirap-hirap nga puyat ka na sa gabi, hindi ka pa makatulog sa araw. Hindi nga ako makabili ng ventilador kasi pinapadala ko pa sa probinsya. Wala ka bang balak na magkaasawa at magkaanak? Para yung lalaki na lang ang nagtatrabaho at sa bahay ka na lang? Ay, nako. Pag pinasok mo ang ganitong klaseng trabahong ito, nalibing na ang mga respeto ng mga lalaki. Eh, sino pa bang magsiseryoso sa'yo? Maraming salamat sa inyo, girls, at sana'y hindi sa habang panahon ay sa ganitong klase ng lugar kayo nagtatrabaho, at sana'y magkaroon kayo ng asawa at mga anak, at bigyan pa sana kayo ng isa pang pagkakataon ng Diyos sa buhay. Okay, cut, print. That's it. Edwin, Edwin, wanted. Pagkatapos unti-unti mong susumaw. Oh, And then, bakit? Ano problema? Baguhin mo itong editorial ko. Baguhin mo raw. Sorry ha, hindi ko masasabi yan. Hindi kasi ako convinced sa dahilan mo eh. Hindi ka ba naniniwala na kaya napilitang magbenta ng katawan ng mga babaeng yan dahil sa udyok ng matinding pangangailangan? I don't believe that's the only reason. Jessa, na-interview na natin silang tatlo. Gutom ang nagtulak sa kanila sa prostitusyon. I know, pero hindi lahat ng babaeng nanggagaling sa kahirapan ay nagiging prostitutes. Kung matibay ang pundasyon ng pamilya nila, and if the right moral values were instilled in them when they were still young, kahit anong hirap ng buhay, Edwin, hindi sila magiging prostitute. Kaya nga mabuhay ang pundasyon ng kanilang pamilya dahil ang mga magulang nila mismo kumakalamang dyan. Doble oras ang ginagawa sa trabaho. Kaya pati anak nakakalimutan. I still believe they had a choice, okay? Pwede naman silang magtinda ng gulay. Pwede naman silang maging mga maids. Eh bakit kailangan pa nilang maging mga... Dahil kailangan nila papag-aralin ang kanilang mga kapatid. Ipagamot na may sakit. Siyempre, kailangan din nilang isang disenteng bahay na matitirahan. At makatikim naman ng masarap-sarap na pagkain. Ang lahat ng yan, hindi nila makakamit kung magtitinda lang sila ng gulay o mamamasukang alila. Kung ikaw hindi naniniwala na may karapatan ng bawat isang mabuhay na mahusay, ako naniniwala. Hey, I believe in that too, okay? It's just that this happens to be my program and the editorial reflects my personal opinion. Ano ba opinion mo? Nakasanayan pa ng mga babaeng ito maging... Chesa, itong programa mo nagsisimpatya sa mga kapuspalad. Sa mga mahihirap at saka sa mga naapi. Balak mo bang isumpa sila sa editorial mo? Of course not. Oh, naniniwala kasi sinulat ko. Akin na nga, pag-aaralan ko ulit. Kung ayaw mo yung sinulat ko, okay lang, magrarasa ng panibago. O sabihin mo lang sa akin kung gusto mo maghanap ng panibagong writer. Hoy, Edwin, huwag mo nga ako aartehan ng ganyan, ha? Dinadaan mo ako sa emotional blackmail, eh. Kilala kita, ha? Kaya't hindi natin dapat husgahan ang mga babaeng ito kung nasadlak man sila sa ganitong uri ng hanap buhay. Kung tutuusin ho, ang Panginoong Diyos lamang ang maaaring humatol sa atin. Hanggat hindi nasusugpo ang matinding pagdarahop ng ating mga kababayan, ay hindi mapuputol ang paglaganap ng prostitusyon sa ating bansa. Sa ngalan ng Tibok ng Masa, ang programang Tunay na May Pusong Makatao, ito po si Chesa Rodriguez na mamaalam. Hanggang sa susunod na linggo po. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, that's it. Okay, see you Okay na next yun, Jessa. week. See you next week, ha? Bye. Okay. Mapakot na tayo. Kanina ka pa? Nakita mo yung closing spiel ko? Tama-tama nga ang dating ko eh. What did you think of it? Well, gaya ng dati. May masapil at punong-puno ng sensibilidad ang delivery Oo mo. nga eh. Ay, sandali. I owe someone an apology. Edwin? Oh, I'm sorry about kanina, ha? Marvin thinks your editorial was terrific. You were right again, as usual. forget it. Bye. Thank you. Thank you. Waiter, pakisabi lang dun sa kumanta na iniimbita namin siya dito sa aming mesa. Oo. Oy, Mara, kumusta ang tao sa labas? Ay, marami, tsaka masipag pumalakpak. Oh? Aling Mara, may naghahanap po sa inyo doon sa labas. Gusto ro kayo makilala.